we are actually in between Indomanog and Negros Island. So that is Negros or Canlaon, Negros Occidental. Okay? So be with us guys and I will show you paano papakainin ang mga bangus. Okay? Bye guys and see you later. So as you can see guys, ito yung tinatawag na fish cage. So andito guys yung mga bangus. And I will show you guys, this is also my first time to witness paano pinapakain ang mga bangus. So ito yun guys. So meron na tayong mga bangus, meron tayong nakikita dyan na mga bangus. Okay. Pila na ni siya ka months? 3 months pa daw. So kausapin natin guys yung nag-daycare dito. So nakita niyo yung mga bangus? Yung mga bangus guys, 3 months pa lang yan. Okay, so ito yung fish meal. Ito yung caretaker. Kasi imong pangalan dong? Rexon. Erickson? Rexon. Rexon? So sa kadto, kapila sila pa kaunon? Tulo. 3 times. So pamahaw, paniudto pa ni hapon. Okay. So guys, kadaghan. Kini pila ni kamans? Ah, so mas gamay pa siya. Oh. Nga bangus. Kani pila ni kamans dire? 2 weeks. Wow. Pila ka months siya i-harvest? 3 months? Full mo na yung kwane. Ato ilaw po. So kani siya ang 1 week. Anong mas dagko to? Oh, mo di oy. Kani ko mayroon siya. Pila? 3,000. 3,000 ka buo. Ya kana siya dong pila ka buo. Oh. Dagko kwan man eh. Ako pa ni napisan o sadlaw. Oy, wa mi kaabot. Sobran lang man eh. Pila na lang nakabuo? Wala na ni kabot 500. Dagko na no. Aso. So, ang usa ka kilo pila ka buo? Duha? Tulo. Mao na imong nakuha ron? Patay ni katong daon pag isma. Ah, mao ba? Nganong wala man sila nahurot? Kulang pa sila sa timbang. Wala din yung kay nanay balik lang. Ah, mao ba? So guys, so as you can see, may mga fish cage din doon guys. Okay, and that is Canlaon Island. And so andito yung asawa ko at saka yung mga pamangkin ko, si Tata Amay at saka si Romar. Yan ang isa si Alex, yung asawa ko. So naligo sila ngayon guys. So makita nyo talaga ang color ng water. So it's really green. Super linis. Pila ni siya kadupa gani, Kurt? 7 kadupa. So guys, there, can you see that? Mao na siya lansya guys. Going to Negros sa Canlaon. Dito. So mao na sakyan nilang Jaycoy. Amo to gari baagi si Jaycoy. Shout out to Jaycoy Tabs. Kumusta nami karon sa inyong lugar dapit? So mubalik ko diri guys sa mga bangus kay nag-enjoy ko. Grabe sad ka init. 2 weeks no? Pero dagko na kay siya nga 2 weeks. Lupigon ang 3 weeks. Awa guys. Pakauna dong. Grabe kadaghan. Oh. So ang owner ani guys, amo lang neighbor si Mano. Kamano ni? Kamano. So Arnel. Ito lang kami. Gagaw. Arnel Bukayan. Ah, si Arnel Bukayan. Okay. Asa kang Mano? Oh, ilan ni. So, naasad sila balay-balay. So, manihigdaanan ni mo dong? Oh. So, manihigdaanan sad niya.
As in, ano yung ka matog the whole night? Or relax lang ka? Tulugan, ano nila tulog. Asa man ka magluto sad ka? Naiglis na to. Mao ba? Asa na pa doon ang pump boat? Panguha nag-isda? Uy, unsa ni Kurt? Guys, meron ako nakitang maliliit na isda. Gaong. Ah, bugaong na. So kani siya, makanusang harvest ani kay gusto ko mo tan-aw. February, January. Kung naida ko nga isda, dili buslutan nila ang net. Kani siya nga cage, kapila na mo ani naka-harvest. Kausa pa? Aw, bago day ni siya. Kisay tagiya ana. Ah, katiyo boy. So guys, ang akong mga parinti diri guys, mga fish cage owners guys. So kanang Boy Camacho man na akong uyuan. Kanang kang Edward Dacalos man na akong cousin. So mga owner ni sila diri og fish cage. So plano ni Alex guys mag-business. So interviewin ko guys yung aking pamangkin na si Tata Amay. So nag-work to sa cruise ship. So kararating lang to ngayon. So galing to ng Europe. So Ta, I have some questions for you, Ta. So, ito yung pamangkin ko, guys. So, nasa cruise ship to nag-work. Kararating lang to during pandemic time. So, anong plano mo dito? Plano ko after 2 months mag-invest ako dito ng fish cage. Fish cage. So, more or less, magkano ang kapital? So mga 250,000, fully operate na yan at saka may harvest ka na. So, first harvest mo, yung sinabi mo sa akin kagabi na parang break-even pa lang Yes. or parang wala talagang kita. May kikita ka pa, mga 7-10% lang. Tapos yung second harvest, yun na full gas na sa'yo na yun. Kasi Okay. naano na lahat yan, na yung materials, wala ka na yan. Sa'yo na lang, maintenance na lang. Pagkain ng tao, sweldo, sahod, saka yung ano. Magkano sahod dito? Hindi ko natanong yung mababa tagabantay. Caretaker mo, wala pang di ba sigurado ng mga walang. So, paano yan ta? For example, kung si Alex din gusto siya mag-business din ng ganito, or let's say partner kayo, Oo. kung walang truck, paano siya i-deliver? May contact ka naman sa city, sabihin na natin sa city. Sa Pasig, for example. Sa Pasig, mag-canvas ka doon ng mga harvest doon. Tapos, magkaroon kayo ng agreement na pipick upin dito. List price, malimbawa ang dispatch sa 150 per kilo, gawin mo na kayo 140. Sa kanila ng transportation. 140. So, ang sabi ng tagabantay, ito daw, 5,000 pieces. So, isang harvest kaya, may kikitain na? For Sabihin natin yung 5,000 pesos na bangos, sabihin na sila sa mga hindi rin siya abot ng mga 2 tons o 2,000 kilos. Sabihin natin sa mga 1.7 tons. So, i-divide mo siya ngayon yung 1 kilo na sa 3 pirasong bangos. So, mga 3,000, aabot din na yan ng mga 1.7 tons kilos na. Kasi times mo siya ngayon na 140 per kilo. So, yun ang yun ang sales kita. mo. So, for example, sa isang harvest, let's say, 1,500 kilos. So 1,500 kilos, so Times- 140 sa 140 kilos, tapos 1,000 kilos. So That's 14. 140,000 pesos. 140,000. Gas na yun, tapos may kalahati pa. So kalahati ng 140, yun na ang ano mo. Idagdag mo lang siya Oh, so doon. malaki ang Malaki. profit. Oh, profit. So, magkano lang kaya? Tinanong ko yung tagabantay, Actually, yung isang sako daw. Ang isang sakong feeds, aabutin sila 2 araw. Depende yan sa sizes ng bangos. Ang kagandahan lang dito kasi wala ka ng maintenance, walang kuryente. Yun, Yun oh. lang. At saka yung mga ginagamit na kawayan, yun lang. Maliit na naman maintenance sa kanay yun. Boko doon, wala na pagkain ng tao. Pagkain na ng bangos. Wala ka ng ibang ano. Kaya nga hassle free. Kasi hindi ka naman babayan ng tubig. Kasi sa tubig naman sila nabubuhay. So, yun lang. So, yun ang plano niyo ni Alex ha? After 2 months, yun ang plano. Kailan ang alis mo ta? Kailan ang balik mo? Ang alis ko ngayong 12 ng November, sa balik ko hopefully next year, mga October. sa Okay. Pilipinas na. 2021. Yes, Pilipinas ka na. So, ano pala ang permits dito?
kailangan mong kumuha, siyempre, kailangan mong paalam sa BFAR, sa Bureau of Fisheries Aquatic Resources, at siyempre sa Cebu local- City or dito lang sa Dito Dumanhog? province, siyempre, makikipag-deal ka rin sa local government at saka sa barangay captain kung saan nakaano yung fish cage mo. Kasi sila yung fully authority na magbigay sila ng permit. So, wala talagang specific area na, for example, o dyan kayo banda ha? Wala siya. As long as kaya mong itayo yung fish cage mo doon, wala ka ng ano. Depende sa sizes, ganito. So ito 6 meters, so total 24 square meters eh. So yun lang ang ano mo. I-declare mo rin yun sa BFAR na ganito kalaki yung ano, itatayo kung ano. So, only BFAR yung pupuntahan BFAR mo? lang yun. Wala ka na ibang permit? Wala nang ibang permit. Mayor's permit. Kailangan ko nang paalam sa mayor at saka sa barangay. Wala siyang kuan, ano bang tawag dito? Monthly Wala payment or yearly, annual? Yearly, andun na yun sa BFAR. Sila nang bahala magbigay sa'yo ng competition. Renewable ba to? Yes, renewable naman. Okay. Yun ang gaganda. So, decided ka na Decided na ako. mag-business dito? Sige. So, good luck ha. Good luck ninyo ni Alex. Okay, so thank you ta. So ito guys, ito yung ready for harvest na to dito. So pero less than 500 na lang daw to. So guys, meron kaming nahuli na isa guys. So ipakita ko sa inyo guys ha. Pizza. So yan ang isda guys. So yan si Kurt, neighbor din namin. Marag ka ng usa. So guys. Okay guys, so pabalik na kami ngayon sa Itayan.